Hi mga Aries loves! Welcome to my Purple Aries channel. In today's video guys ay magta-try ako and at the same time i-review ko na rin yung mga products na sobrang nire-rave ni Nikki Tutorials. And guys, para sa akin, isa siya sa mga pinakamalulupit mag-makeup dito sa YouTube world. Kaya naman pag meron siyang nire-rave, sinasabi niya sobrang favorite niya, isa ako dun na parang naku-curious itry kung sa akin ba ay mag-work din. So sakto naman, nung nagpunta kami ni Luke sa may Trendsetters Bazaar last week, meron dong boutique si Miss Chedeline or yung Chedeline Cosmetics. Siya yung nagbebenta ng mga makeup galing Amerika. So, as we all know, kadalasan yung mga makeup na nire-review ni Nikki Tutorials ay doon lang available sa Amerika. So, okay na rin na merong mga online shop. Bumili ako, yes, here's the receipt. This is not a sponsored video ha. So, yun, without further ado, itry na natin yung mga makeup products or yung mga iilan sa makeup products na nire-rave ni Nikki Tutorials. The ever famous na Nivea Men Sensitive Post-Shave Balm. This one cost 600 pesos. So, para talaga siya pagkatapos mag-alis ng mga balbas, bigote, ganyan. Pero, it will improve skin's condition daw. It has no drying alcohol. And the skin will look healthy, feels comfortable, and smooth. Time check, it is 3:49. Yan guys, 3:49 na ng hapon tayo magi-start. Medyo watery ang kanyang consistency. Tingnan nyo guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero blog, gumaganon siya. So, yan. Hindi naman siya sobrang watery, pero hindi rin siya thick. Pagdating sa smell, amoy lalaki. Amoy parang yung mga cool water, pabango ng panlalaki. Pero for me, type ko siya. Gusto ko yung ganito, amoy malinis. Medyo may tacky feeling lang kasi hindi siya yung katulad ng mga silicone na primer na pag nilagay mo na sa balat, nagiging parang smooth, makinis. Ito para siyang moisturizer. Ganun yung kanyang texture. Pero mabilis naman din siyang na-absorb ng balat ko, kaya it's A+. Hayaan lang natin muna siyang maset. Ito yung Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 na daw to. Kasi foundation na siya, concealer pa siya. Ayon dito sa aking resibo, it cost 500 pesos. Mga kiniklaim naman itong foundation plus concealer ng Milani is medium to full coverage, lightweight, oil-free formula, long-wearing, water-resistant, and sweat-proof daw siya. So, ang shade na kinuha ko is 01 or yung creamy vanilla. So, shake lang natin siya. Medyo mabigat lang yung kanyang packaging and guys, babasagin siya. Naririnig nyo yun? Kaya may tendency na mabasag kung sakaling clumsy ka. Pero ang nagustuhan ko sa kanya, it comes with a pump. So, mas makokontrol mo yung dami ng products and hindi masasayang yung foundation mo pag napadami ka ng buhos. Yung iba kasi binubuhos yun yung ayoko. One pump. It's very thick. Wala man lang tumutulo sa kanya kahit naka-upside down, hindi siya matatapon. Ang problema lang guys, yung skin ko kasi mas gusto nung balat ko yung parang matubig na mga foundation. Pag yung mga ganitong foundation, may tendency talagang mag-cake sa balat ko. Pero let us see. Itong other side of my face lang muna yung lalagyan natin as usual para mapag-compare natin dun sa before. And ang gagamitin ko lang muna is yung aking kamay. Let us see kung okay lang siya, kahit wala tayong gamitin ng mga brush or mga tools, ganyan. And so far, okay naman yung shade na nakuha ko kasi meron siyang yellow undertone. And guys, hindi ko na siya gagamitin as under eye concealer ha. Kasi kabisado ko na tong mata ko. Ito yung mga ayaw niyang formula, yung sobrang kakapal. Hindi yun gusto ng ilalim ng mata ko. Kailangan din dito sobrang matubig. Kasi pag ganito yung ginamit ko, meron siyang tendency na mag-crease, maguguhit-guhit yung mata ko. Kaya isusubukan na lang natin yung kanyang coverage dito sa mga ugat area ko. So ayan na, this is yung aking first layer. As you can see, mas brighten up yung aking complexion. And kahit pa paano, yung first layer pa lang, medyo natakpan niya na yung blemishes ko. Pero kitang-kita pa rin yung mga ugat. Kaya ang gagawin ko ngayon, maglalagay na rin ako ng first layer dito sa kabilang area. Then, maglalagay tayo ng pangalawa. Pero hindi na sa buong face. Doon na lang sa mga areas ng kailangan ko ng concealer, which is yung mga pimple marks and mga ugat. Try ko guys gumamit ng brush. So, ito yung gagamitin ko. Para siyang kabuki. Mas mapapadali yung ating life pag gumamit tayo ng brush.
So, yan. Tapos na tayo sa first layer ng buong mukha natin. And ito na yung kanyang itsura. And I'm super happy sa shade na nakuha ko kasi hindi siya sobrang puti and I know na medyo mag-oxidize pa yan ng konti mamaya kaya it's the right shade for me. Creamy Vanilla 01. Okay, tulad ng sinabi ko kanina, magdo-double layer tayo dito sa mga ugat area ko to see if talagang pwede siyang gamitin as a concealer. And naalis ka agad yung trace ng mga ugat. Wala pang ilang minuto, nakikita ko agad guys na medyo nagkikiki na siya dito sa mga dry patches ko. Siguro dapat kanina naglagay muna ako ng heavy moisturizer. Pagdating sa coverage, sobrang pak na pak to. At saka, yung kanyang finish, hindi siya yung matte na parang flat. Kumikinang pa din yung aking face, healthy looking pa din. Kaya, pagdating sa finish, okay siya. Okay na okay yung dito. Yung sa may cheeks area ko, sa may noo ko. Dito okay. Although dito, sa gilid ng ilong ko, kitang-kita ko na namumuo na sila. Sinet ko lang siya ng translucent powder. Yan. For my blush, I'm going to use this Milani Powder Blush in the shade 11 or Blossom Time Rose. This cost 480 pesos. Ito yung itsura niya. Ang ganda, guys. Kita nyo may flower effect siya. Naka-emboss yan. And let's see. Mag-swatch ako. Ito yung itsura niya. Meron siyang mga maliliit na gold sparkles. Kaya, para na rin siyang highlight at the same time. Kasi kumikinang-kinang siya. Hindi siya super pigmented, pero okay lang siya for everyday. Kasi hindi siya agad yung, boom! Alam mo yung putok na putok yung pagka-blush. Sweet-sweetan lang yung kanyang shade. Napansin ko lang guys, since meron siyang kaunting gold na kinang, na ha-highlight niya yung pores ko, nagmumukhang mas malaki. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero pagdating sa shade, I'm in love. Gustong-gusto ko yung kanyang color. Na-emphasize niya lang talaga yung pores. Let us use this 02 Day Glow Strobe Light from Milani as well. Yung itsura niya, it reminds me so much of yung Becca Champagne Pop. Ito yung kanyang swatch. Ayan, ang ganda. Sobrang naalala ko sa kanya si Becca Champagne Pop. So, tignan natin kung may pagkakapareha sila ng aking Becca Champagne Pop na durog. Durog na kasi to guys eh. So, mag-swatch ako using another finger. Ito si Milani. And then, ito si Becca Champagne Pop. Uy, wow! Similar sila. So, ay, best. Kaparehas niya lang din. Pag nilagay si Becca Champagne Pop, ang bilis niyang kumulay. Kita niyo yan? Wow! Medyo nalungkot pa naman ako nung nabasag ko si Champagne Pop kasi iniisip ko, parang hindi ko na siya laging madadala kasi nga durug-durog hanggang sa mauubos na lang siya. Lagi ko na lang iniiwan. Ngayon, nakahanap ako ng dupe. Hindi ko nga lang alam kung same shade kasi hindi ko na ni-research. Hindi ko nga lang alam kung same shade to ng ginamit ni Nikkie Tutorials. Pero guys, kaparehas na kaparehas niya si Becca Champagne Pop. So yan guys, tapos na tayo sa ating makeup. And wala lang nga lang akong eyeshadow ha. Last product na itatry natin na nire-rave ni Nikkie Tutorials. And ito sabi nila hindi lang daw si Nikkie Tutorials, pati daw sila Jeffree Star or Patrick Star or Manny MUA din. Ito yung Milani Make It Last Setting Spray. Sabi dito, it prime, correct, and then set makeup hanggang 16-hour wear daw. This cost 550 pesos. Yung amoy niya, amoy baby cologne. And ang napansin ko nga lang guys, medyo hindi ganun kapino yung kanyang spray. Hindi naman sabog na mamumove niya na yung mga makeup ko. Pero at the same time, hindi rin siya sobrang pino na alam mong masarap sa face i-spray. Ito parang typical na pabango, ganun. Kaya dapat medyo malayo talaga para wag ma-move yung kulay or yung makeup. Mag-picture ako ng may flash para makita natin kung wala ba siyang white cast,
Maglalagay ako ng picture dito. As expected, wala siyang white cast kasi wala naman siyang SPF. Pero ang napansin ko lang, since luminous yung blush, talagang kitang-kita yung aking pores. And parang mukha akong oily. Pero hindi, dewy yan, hindi yan oily. Time check guys, it is 4:49 na ng hapon. Babalikan ko kayo mamayang gabi para ibigay ang aking final verdict and also mag-i-insert ako kung ano yung itsura nitong ating Fonda sa daylight. Hi guys, andito ako sa arawan and ito yung itsura niya sa natural lighting. Medyo direkta lang sa araw pero ayan guys, very flawless pa rin naman siyang tignan. And then lightweight na lightweight at ayan, naririnig niyo yung mga aso. Ayan yung itsura niya sa daylight. Hello guys! I am back and time check, it is 8:06 na ng gabi and mga 4 na oras pa lang yung nakalipas pero napansin ko mga 2 hours pa lang malagkit na sa pakiramdam kahit gabi na and umuulan. So I believe hindi medyo maganda yung oil control power ni Milani Foundation Plus Concealer ito. So, noong una, akala ko mas maganda siya for oily skin kasi nga talagang sobrang thick yung kanyang coverage. Although, napansin ko na rin naman kanina na hindi siya flat, hindi matte yung kanyang finish. Meron pa ring dewiness going on. Pero hindi ko inakala na sa ganong kaiksing oras, mag-oiled up na kasi yung balat ko. And ako, hindi ako masyadong oily eh. Or siguro iniisip ko lang na sobrang oily ko kasi kumikinang yung cheeks ko. Gawa nga nung ginamit natin ay luminous blush. Pero malalaman natin pag binlat kung marami siyang makukuwang oil. So, nakaisa na tayo. Pangalawang blotting sheet. Yan, wala na masyado. Pero kumikinang pa rin yung aking face. Siguro nga dahil yan sa blush. Hindi kasi ako sanay na ang ginagamit ko ay makintab na blush. But so far, andyan pa rin naman yung coverage ni foundation and I will definitely use this again kasi nagustuhan ko yung coverage niya. Although guys, meron ako napansin, nag-oxidize siya, mas umitim siya ng mga 2 shades darker. Hindi lang masyadong kita kasi meron tayong ring light pero sa personal, nangitim siya. Napansin ko pa sa kanya, yung mga areas na dinoble ko, tinriple ko yung patong, nag-cake. Hindi katulad dito sa noo, hindi ko siya masyado pinatungan. Isang layer lang. Wala namang nangyari sa kanyang pagkikake. Pero yung dito sa may ugat area, kitang-kita na yung ugat natin. Pero, namuuna din siya. Kaya mas lalong halata. So, I believe, para sa aking skin type, which is combination, hindi rin siya buildable. Mas okay pa na maglagay ka ng isang layer, tapos pagdating dun sa mga blemishes mo, mas maganda kung gumamit ka na lang ng separate concealer na alam mong hindi mamumuo throughout the day. Yung blush, meron kaming love-hate relationship. Gusto ko yung kanyang shade. I really like the shade. Although, hindi lang talaga nag-work sa akin na meron siyang mga gold specks. Siguro pwede ko tong gamitin as parang highlighter na lang din dito lang sa taas. Pero never dapat matatouch yung mga pores ko. Or else, ma-emphasize lalo na open yung aking mga pores. So, dito kay blush, I would say hindi ko siya marirecommend. If I'm going to rate it, 10 being the highest, bibigyan ko siya ng 3. So, medyo mababa. Dito sa foundation, ang ibibigay ko sa kanyang score is 5. Pero, I'll definitely use this again. Gagamit naman ako ng ibang primer para makita ko kung hindi na siya mamumuo, ganyan. Speaking of primer, itong Nivea Men Post Shave Balm, 1 out of 10. I'm going to give it a 2. Hindi ko rin, wala rin akong na-notice na parang sobrang wow factor sa kanya. Although, 4 hours pa lang naman yung lumipas, nakikita ko pa rin naman na may foundation pa rin ako. Pero, pagdating dun sa mga areas na ine-expect ko na hindi mawawala yung coverage katulad dun sa mga blemishes ko, medyo hindi naman siya nag-help. And ang napansin ko pa dito, parang malagkit siya sa muka. Umuulan na, tapos gabi na rin ako nag-film. Ang lagkit pa rin ang mukha ko after ilang hours lang, mga 2 hours lang, naglalagkit na yung mukha ko. What more kung ako ay nagko-commute, tapos nasa araw ako, and wala siyang SPF
para maprotektahan yung balat ko. Kaya, hindi ko rin marirecommend tong si Nivea Men Post-Shave Balm. I'm so sorry. Ang pinaka nagustuhan ko lang talaga sa lahat ng nireview ko or tinry ko today na sinasabi ni Nikkie Tutorials na super bet na bet niya is this, yung kanilang highlighter na 02 Day Glow Strobe Light. Kahawig niya si Becca Champagne Pop, and at the same time, very long lasting din siya. 4 na oras na, pero highlight on flick pa din ako. So, sa lahat ng item na na-purchase ko, ito yung marirecommend ko sa inyo. Pwede rin to guys, si Milani Conceal Plus Perfect. Pero, make sure lang talaga na ipe-prep nyo ng maayos yung skin nyo, and at the same time, i-finishing powder nyo din siya para talagang mag-set. Kasi meron tong potential nakikita ko, pwede ko pang mapag-eksperimentuhan. Pero yung ibang mga products katulad nito, hindi ko siya gaanong magagamit. Pati si Nivea Men Sensitive Post-Shave Balm, meron akong iba pang primer na feeling ko mas umaakma sa skin ko, lalo na gusto ko kasi yung mga silicone na primer kasi talagang natatakpan niya yung aking mga pores. Yun guys, yung aking review for today. Sana ay naging helpful at sana po ay nag-enjoy kayo. If you do, please click the like button and feel free to subscribe po sa aking channel kung gusto nyo lang naman para ma-notify kayo sa tuwing ako ay nag-upload ng bagong video. Salamat sa panonood and kita-kits tayo sa susunod na video guys. Bye! Up here!